Hindi naghintay si Li Yunzhao ng tugon ni Xiaoyu bago tumayo. Si Prinsesa Yunzhao ay palaging nahihirapan sa buhay. Hindi ko matiis na makitang magwawakas ang kanyang lahi sa kanya, kaya hindi ako umatake ng nakamamatay, iniwan ko lamang ang mahiwagang madilim na tatak ng palad. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Lasho, gawa mo. Ang pulang buwan, sino ang nag-utos sa iyo na kumilos? Nag-atubili si Li Yunzhao pagkarinig nito. Ayaw mong magsalita, si Lasho, na nakapamaywang, ay humakbang pasulong sa harap ng bulwagan. Mabilis na sinabi ni Li Yunzhao, bakit kailangang pilitin ako ng mahal na guro? Si Xiaoyu ay aking disipulo. Hindi ba't nararapat lamang na humingi ako ng hustisya para sa aking disipulo? Pagkarinig nito, labis na naantig si Xiaoyu. Sandaling natahimik si Li Yunzhao, pagkatapos ay sinabi, hindi sa ayaw kong sabihin. Ngunit ang nagtangkang saktan si Prinsesa Yunzhao ay isang babaeng kinakasama sa palasyo, na pumanaw na. Nais ko lamang mapanatili ang kapayapaan. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at humakbang pasulong, sinasabing, nanghihimok ako sa pamamagitan ng katwiran, at malinaw na ang paliwanag, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ka nakikinig. Sumimangot si Li Yunzhao sa mga salitang ito, naging pabaya ako kanina at hindi sinasadyang tinamaan ng enerhiya ng kulog. Dahil nakaligtas ako sa palasyo sa loob ng maraming taon, paano ako hindi magkakaroon ng ilang kasanayan? Alam ko ang lakas ng Evil Sky Pavilion, ngunit wala akong ibang pagpipilian kundi lumaban. Habang nagsasalita siya, nagliyab ang isang matatag na pangunahing enerhiya, at ang kanyang enerhiya ay kusang namuo sa anyo. Si Qin Jun, nang makita ito, ay hindi sigurado kung paano mamagitan. Pagkatapos ng lahat, ito ang banal na kabisera, kung dalawang dakilang dalubhasa ang maglalaban dito, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Upang matiyak ang kapayapaan ng banal na kabisera, maaaring kailangang makialam ang garrison ng lungsod. Kung hindi kaya ng regular na hukbo, papasok ang Imperial Guard hanggang sa masupol ang labanan ng mga tagapaglinang. Ang kasaganaan ng banal na kabisera, na puno ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre, paano pa kaya nito maiiwasan ang malawakang labanan sa loob ng mahabang panahon? Umaasa ito sa mga gwardya ng palasyo. Kung hindi, matagal nang winasak ng mga tagapaglinang ang banal na kabisera. Ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay ang 10 ganap na pormasayon, na itinayo sa paligid ng palasyo ng mga dalubhasang tagapaglinang sa mundo. Ang pagkakaroon ng 10 ganap na pormasayon ay sapat na upang pigilan ang lahat ng tagapaglinang sa palasyo na kumilos ng padalos-dalos. Natural na hindi nais ni Qin Jun na makita ang dalawang dalubhasang ito na maglaban at wala siyang ibang pagpipilian kundi subukang pigilan sila, kayong dalawa, mangyaring magsalita ng mahinahon. Kung magugulo ang palasyo, ano na ang gagawin natin? Tumunog ang matinis na boses ni Li Yunzhao, tumindi ang kanyang aura, malinaw na hindi nagpaplanong huminto. Ang aking Panginoon ay ang kasalukuyang Reyna Ina, na kumakatawan sa maharlikang mukha. Kung ako ay matatalo, para na ring natalo ang maharlika. Nang makita ito, umiling si Lasho, matigas ang ulo hanggang sa huli. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang manggas at naglabas ng isang talisman card. Sa sumunod na segundo, muling umikot ang isang maliit na asul na alimpuyo ng kidlat. Nagbago ang ekspresyon ni Li Yunzhao, ang kanyang mahiwagang madilim na enerhiya ay nabuo na, umiikot sa kanyang katawan tulad ng isang buhawi. Gayunpaman, nang marating siya ng asul na alimpuyo, isa pang kidlat ang bumulusok mula sa langit. Sa isang malakas na dagandong, tumama ito ng eksakto. Tumilapon muli si Li Yunzhao, sa pagkakataong ito ay mas malayo ang kanyang tinamaan kaysa dati. Bago pa man maunawaan ng mga nanunood ang nangyari, bumagsak na si Li Yunzhao sa makapal na pader ng mansyon ni Haring Qi, na nag-iwan ng bakas ng isang figure ng tao. May kakaiba, nakamamatay na katahimikan sa loob ng mansyon ni Haring Qi. Hindi ba't kahanga-hanga ang poster ni Li Yunzhao kanina? Sinabi niyang mayroon siyang paraan, hindi ba't isa siyang mataas na ranggong dalubhasa sa panig ng Reyna Ina? Bakit hindi niya nakayanan ang isang tama? Gawa ba siya sa papel? O si Li Yunzhao ba ay isang peking tao lamang, walang tunay na kasanayan, isang karaniwang tagapaglinang lamang na pumupuno sa isang posisyon?
Puno ng pagdududa ang karamihan, ngunit si Lasho lamang ang nanatiling kalmado. Ang card na ito ay nagtaboy lamang sa kanya, nang walang nakamamatay na epekto. Kung talagang tumama ka sa 1% posibilidad na ito, huwag mong sisihin ang matandang ito. Pagkalipas ng ilang sandali, hindi napigilan ni Qin Jun ang sumigaw, uniquely. Hindi tumugon si Li Yunzhao, walang buhay ang kanyang mga mata, bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi, mahina siyang umungol at dumura ng isang bagzo ng sariwang dugo. Si Lasho, habang hinihimas ang kanyang balbas, ay walang pakialam na pinanood siya. Sa pagkakataong ito, talagang nasugatan siya, na nagpalitaw ng 30% na pagkakataong masugatan ang target. Buti na lang at hindi siya namatay. Ang lahat ng natitirang kumpiyansa at pagmamalaki ni Li Yunzhao ay napawi sa sandaling iyon. Anong dakilang dalubhasa, anong unang unit ng panloob na hukuman, sa harap ng Panginoon ng Evil Sky Pavilion, wala siyang halaga. Palaging sinasabi ng mga tao kung gaano kalakas ang matandang demonyong si Ji, ngunit walang malinaw na sukatan o sanggunian. Hindi alam ni Qin Jun kung gaano kalakas si Lasho, ngunit alam niya ang antas ng paglilinang ni Li Yunzhao. Ang isang taong maaaring tumayo ng magkatabi sa 8 dakilang pinuno ay hindi nakayanin ang isang galaw mula sa Panginoon ng Evil Sky Pavilion, malinaw ang pagkakaiba. Muling nagtanong ng maingat si Qin Jun, uniquely, ayos lang po. Ba kayo? Pinatatag ni Li Yunzhao ang kanyang paghinga, pinigilan ang umaagos na dugo, matagal nang pumanaw si Prinsesa Pingle, at malalim ang kanyang galit kay Prinsesa Yunzhao. Sa isang sandali ng kahangalan, iniutos ni Pingle sa akin na atakihin ang anak na babae ni Prinsesa Yunzhao, na siya ring ikalimang disipulo ng mahal na guro, si Xiaoyu. Nagpatuloy si Lasho sa pagtatanong, ano ang dahilan ng kanilang galit. Nagpakita ng panghihinayang si Li Yunzhao at sumagot, parehong inibig ng mga prinsesa ang haring mananakop sa kanluran, ngunit sa kasamaang palad, pinili niya si Prinsesa Yunzhao. Nang maglaon, namatay sa labanan ang haring mananakop sa kanluran, na iniwang mag-isa si Prinsesa Yunzhao. Nakakalungkot, nakakalungkot, haring mananakop sa kanluran, nagtatakang tanong ni Lasho. Malalim na bamantong hininga si Li Yunzhao, bawal banggitin ang kanyang pangalan sa palasyo, mas mabuting huwag nang banggitin. Sa sandaling ito, yumuko si Qin Jun at sinabi, nagkaroon ako ng karangalang makilala ang haring mananakop sa kanluran bago siya umalis para sa kampanya sa Lulan. Tunay na isang tao ng kanyang henerasyon, kilala sa kanyang husay sa militar, isang matayog na figure, ngunit wala akong ideya na mayroon siyang relasyon kay Prinsesa Yunzhao. Pagkarinig sa mga salita ng lahat, nanghina ang mga binti ni Xiaoyu, at napasandal siya sa hamba ng pinto. Mabilis na dumating si CIU Honor upang suportahan siya, bumubulong ng mga salitang pampalubag loob, ate, napakahirap talaga ng buhay mo. Pagkarinig nito, nawalan ng imik si Lasho, hindi alam ng batang babae kung paano aliwin ang isang tao, sobrang prangka at direkta. Ngunit tama ang kanyang intensyon. Umiling si Xiaoyu at sinabi, ayos lang ako. Nang makita ito, nagpatuloy si Li Yunzhao, nakiramay ako kay Prinsesa Yunzhao noon, at buong tapang na sumuwi sa kagustuhan ni Prinsesa Pingle. Upang maiwasan ang pagtuklas, iniwan ko lamang ang malamig na laso ng mahiwagang madilim na tatak ng palad. Kung hindi, bakit hahayaan ni Prinsesa Pingle na umalis siya sa mga pader ng palasyo? Palagi kong iniisip, hanggat hindi siya nagpapatuloy sa paglilinang at namumuhay ng masaya bilang isang karaniwang tao, hindi kailanman mag-aaktibo ang malamig na lason. Ngunit nang maglaon, nang marinig ko na sumali si Xiaoyu sa Evil Sky Pavilion, hinahanap ko ang pagkakataong gamutin siya sa lason na ito. Mahinang sumanghal si CIU Honor, kaya ang ibig mong sabihin, iniligtas mo talaga si Ate Xiaoyu. Bahagyang yumuko si Li Yunzhao, hindi ako nangangahas yumako ng kredito. Muling tumahimik ang eksena. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, nagsalita si Lasho, palagi akong nanghihimok ng may kabutihan. Kung totoo ang iyong sinasabi, ililigtas ko ang iyong buhay. Ngunit kung makakita ako kahit isang bahid ng kasinungalingan, pupugutan kita ng ulo. Pagkarinig nito, nang inig sa takot si Li Yunzhao. Pagkatapos ay nagbago ang tono ni Lasho, maaaring maiwasan ang kamatayan, ngunit hindi ang parusa.
Pagkarinig nito, nanigas ang mukha ni Li Yunzhao. Ikinilos ni Lasho ang kanyang mga braso, nag-iisip kung paano siya haharapin. Totoong nagpakita ka ng habag at hindi mo nakamamatay na sinaktan si Xiaoyu, ngunit iyon lamang ang makakapagligtas sa iyong buhay. Sa sandaling iyon, biglang nagsimulang pumalakpak ang maliit na eunuch na nakatayo sa tabi, tunay na kahanga-hanga. Napalingon ang lahat. Tinanggal ng eunuch ang kanyang sombrero, ibinunyag ang kanyang buong mukha, ito si Prinsipe Liu Bing. Magalang na lumuhad at bumati si Li Yunzhao, magandang bati po sa iyong kamahalan, Prinsipe 4. Nagpakita ng pagkabigla si Qin Jun. Hindi inaasahan, ang taong ito ay si Prinsipe Liu Bing, nakara-rating lamang mula sa hangganan. Nagmamadaling lumapit si Qin Jun upang magbigay galang. Mahal na prinsipe, bumabati po ako. Mas matanda at mas pagod ang hitsura ni Liu Bing kaysa sa inaasahan, na may katigasan na nahasa sa larangan ng digmaan. Yumuko siya kay Lasho, ang kasanayan ng mahal na guro ay tunay na kahanga-hanga. Si Li Yunzhao, sa kabila ng pagiging isang practitioner ng Nascent Divinity Tribulation Realm na may higit sa 6 na dahon, ay hindi nakayanin kahit isang galaw man lamang. Binalingan siya ni Lasho, narito ka ba upang ipagtanggol si Li Yunzhao? Nakangiting tumugon si Liu Bing, matagal ko nang hinahangaan ang mahal na guro, at wala akong balak na ipagtanggol siya. Nararapat lamang ang nangyari sa kanya. Gayunpaman, dapat isaalang-alang ang may-ari kapag pinapalo ang aso, at si Li Yunzhao, pagkatapos ng lahat, ay isang maharlikang aso. Hindi ako maaaring manahimik. Tumanggo si Lasho, iyan ay napakabuti. Nakaramdam ng labis na sama ng loob si Li Yunzhao, mas masahol pa kaysa noong pinahirapan siya ni Lasho sa 2 galaw. Kahit ang prinsipe ay nagsalita ng ganito, tila hindi siya makakatakas sa ganitong kalagayan. Magalang na nagtanong si Liu Bing, paano balak ng mahal na guro na parusahan siya? Bumaling sa kanya ang tingin ni Lasho, kailangan bang magulat sa iyo ang matandang ito? Nagulat si Liu Bing sa tugon na ito, nakaramdam ng bahagyang pagkasakal. Mas mahirap itong harapin kaysa sa iminumungkahi ng mga alamat. Hindi lamang nakakatakot ang kanyang paglilinang, kundi kakaiba rin ang kanyang ugali. Masyadong mabigat ang mahal na guro. Hindi ako makikialam sa anumang parusa na nararapat kay Li Yunzhao, sabi ni Liu Bing. Sumimangot si Li Yunzhao at sumigaw, mahal na prinsipe. Sumulyap si Liu Bing kay Li Yunzhao, nakipaglaban ako kasama ng haring mananakop sa kanluran upang masakop ang kanluran. Hindi kami malapit na magkaibigan, ngunit kami ay magkasamang sundalo, dinala mo ang kapahamakan at pagkawasak sa kanyang pamilya, hindi kita maaaring protektahan. Pagkasabi nito, umatras siya at umiwas ng tingin. Natigilan si Li Yunzhao at tanging ang kanyang kapalaran na lamang ang kanyang tinanggap. Yumukod ng malalim kay Lasho, mahal na guro, ang inyong paglilinang ay malalim. At handa akong tanggapin ang anumang parusa. Tumanggo si Lasho, pupugutan kita ng iyong paglilinang. Nasisiyahan ka ba riyan? Labis na naging mapanglo ang mukha ni Li Yunzhao, ang pagkaagaw sa kanyang paglilinang ay walang pinagkaiba sa pagpatay sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang matandang demonyo ng Evil Sky Pavilion ay magiging walang awa. Napansin ni Lasho ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, hindi ka nasisiyahan. Kasabay nito, lumitaw ang isang card ng enerhiya ng kulog sa kanyang palad. Kung hindi pa rin kumbinsido si Li Yunzhao, patuloy niyang gagamitin ang enerhiya ng kulog upang bugbugin siya hanggang sa sumuko. Mabilis na sumagot si Li Yunzhao, hindi ako nangangahas sumalungat. Mayroon akong sasabihin, at naniniwala ako na pagkatapos ninyong marinig ito, mahal na guro, magbabago ang inyong isip. Bumaling si Prinsipe Liu Bing, tumingin sa matandang eunuch na ito nang may interes. Ang kanyang impresyon kay Li Yunzhao ay neutral, dahil halos nakikipagkampanya siya sa mga hangganan at ilang beses lamang niyang nakasalamuha si Li Yunzhao mula nang bumalik siya. Balak niyang maging pamilyar kay Li Yunzhao, iniisip na maaaring maging kapaki-pakinabang na magkaroon ng isang tagaloob sa panig ng Reyna Ina, ngunit lumalabas na si Li Yunzhao ay may ilang mga itinatago.